Ngayong gabi naman ay napagkasunduan naming mag-jogging papuntang Alona Beach Resort. Kasi nandoon nga yung mga asawa namin, ako at si RR, yung anak ko, at saka yung sister-in-law ko. Kaya ayan, kami ay nagja-jogging papuntang Tawala kasi yung mga asawa namin doon sila naghahanap buhay. So, income namin ang lugar ng Tawala kasi nga doon yung mga tourist. So, ditong lugar na ito is nasa na kami sa airport na part. So, madilim-dilim ng konti. Binabantayan ko rin si RR, sinasabihan ko na wag masyadong gara-gara ba, wag mag-play diyan sa daan kasi madami talaga humaharurot yung mga sasakyan dito kasi nga airport area nga ito, kaya madilim-dilim yung mga lights na hindi na gumagana, kaya madilim yung lugar. So pero go pa rin tayo dahil for the goal tayo, diba, to lose weight nga. Kaso nga si RR nangalay na dahil sa katakbo namin, kaya ayan nagpabuhat na sa akin, kaya binuhat ko na nga lang talaga at ako hindi na tumatakbo dyan. Nag-walking na ako kasi mahaba na rin naman ang tinakbo namin. Kaya ayan, naka-walking na talaga ako, tapos si RR naman is pinag-walk ko na din kalaunan. Malayo-layo nga yung lalakarin namin kasi from our location, from our house going to Alona is nasa mga 8.1 kilometers yung lalakarin namin. Kaya ayan, hindi talaga kailangang tumakbo ng tumakbo. Kaya diretso na tayo sa Alona, may mga na rito, fire dancers. Kaya manonood muna kami bago kami pupunta doon sa dagat. Kasi nga yung asawa ko is may biyahe pa naman, kaya kailangan namin i-use yung time. Kami ay pinagpawisan na, kaya no need na talaga na mapapawis pa. Okay na sa amin yun. Yung sister-in-law ko naman is hindi na sumama sa panahong to kasi nga nakita na yung asawa niya at isinabay na siya pa uwi. Yung asawa ko ay patuloy pa namang namamasada, kaya ako ay gagamitin muna namin yung oras papuntang beach doon sa dagat para makinood na din kung ano mga nandoon. Si RR gustong-gusto niya maligo, pero sinabi ko wag nang maligo kasi nga galing kami sa workout, galing pinagpawisan kami. So hanggang lang kami, gala-gala lang talaga yung ipupunta namin dito sa dagat. Kaya marami kaming nakita doon. Yang si RR, pangiti-ngiti lang yan, pero actually nagrereklamo na talaga yan kasi nga pagod na daw siya. Malayo-layo din yung 8.1 kilometers, di ba? Hindi rin joke yung ganun kalayo. Tapos hindi konti lang naman yung space na nagpabuhat siya sa akin. Kaya itong part na magre-rest kami sa dagat is parang reward na lang for a long walk na ginawa namin. Kaya hinayaan ko siya talaga. Maraming mga paninda dito sa Alona dahil nga this is a known place here in Bohol. Maraming mga paninda, maraming mga tourist, marami kang makikita doon sa dagat. Lalo na sa dagat kasi marami din mga fire dancers na may nagso-show. Kaya ayan, andito na kami sa may gilid ng dagat talaga, pahangin lang ng konti para pawala ng pawis kasi nga hindi pa oras ng uwian namin. Then later on, tinawagan ako ng asawa ko na kailangan na naming umakyat ulit dahil kami ay pauuwi na. Pero before kami uuwi, picture muna. Tapos, magbi-visit pa kami sa place ng kapatid niya para naman sunduin pa uwi. Kaso nga lang hindi pa kami umabot dun sa taas. Nag-text yung asawa ko na may last trip pa siya na gagawin. Kaya ayan, nag-visit na lang kami dito sa playground. Gusto ni RR na mag-play pero sinabi ko na dahil marami kasing bata, kaya sinabi ko na wag na lang. Upo na lang kami ng konti dahil sa dali na lang is uuwi na din naman kami. Kaso si RR bagot na yung time na yan, kaya hindi naman yung mukha niya. Pagkadating naman namin sa workplace ng kapatid ng asawa ko, ayan. Si RR board na talaga naiinis na gusto nang umiyak. Wala naman kaming magagawa kasi kailangan namin hintayin yung tita niya. Tapos yun nga, ang saya na niya nung binigyan siya ng tita niya ng may inom. Yan, yung ganda, diba? So pretty naman ang may inom na binigay. Check na mamahalin tong inumin na to kasi nga ito namang pinutrabahoan ng tita niya o ng kapatid ng asawa ko is known place ito sa Alona. So ayan, si RR enjoying his drink. Kaya thank you so much, tita.